Praise God. Simple lang po, ngayong hapong ito, ang atin pong mapapag-aralan. Pero ito ay sadyang napakahalaga sa buhay ng tao. At ito po'y pinamagatan kong in the twinkling of an eye. Pag sinabing in the twinkling of an eye, ano po ang inyong naiisip? Rapture. Ano ba yung twinkling of an eye? Isang kisap mata. Meron yata akong isa lang nakasama rito. Siya lang sumasagot. Isang kisap mata. Gaano po kabilis yun? 30 minutes ba yun? No, amen. Saglit lang yun. Mabilis lang yun. At ang rapture is a mystery. Misteryo. Pag sinabing misteryo, ang definition po nito ay hidden. Ito po ay talagang kamangha-mangha, misteryo nga eh. At ang rapture ay mystery. Sapagkat ito sa Biblia ay sa lumang tipan, hindi ito inihula dahil nakatago nga eh. Walang nakakaalam. Marami sa Bible na mga mangyayari ay inihula, pero yun pong rapture of the church ay hindi inihula sa lumang tipan. At ngayon po ay ating mabasa dito po sa 1 Corinthians chapter 15 from verse 50 hanggang verse 58 po ito. At isa-isahin po natin ito sapagkat ito po ay sadyang sobrang grabing napakahalaga. Lahat na ng adjective ay mabanggit natin dahil ito po yung hinihintay ng lahat ng mga Christians. Yun ang rapture of the church. 1 Corinthians chapter 15 verse 50, umpisahan natin dito, sabi rito, in a moment, sa Tagalog, ayan, okay, sa Tagalog sabi rito, mga kapatid, ito ang gusto kong sabihin. Ang ating katawan na binubuo ng laman at dugo ay hindi magkakaroon ng bahagi sa pagkahari ng Diyos. Ibig sabihin, ang katawan natin at ang dugo natin, hindi yan hindi magkahari, ang tawag dito, ay hindi magkakaroon ng bahagi sa paghahari ng Diyos. Ibig sabihin, hindi siya accepted, hindi siya welcome sa langit. Ang welcome lang doon, kasi yung ating katawang panlupa, pag namatayan, ay babalik sa alabok. Tama? Pero, pagka-Christian ka, yung iyong espiritu, yung glorified body mo, yung katawang panlangit mo, yun ang welcome doon sa langit. So, itong mga talatang ito, patungo ito dito sa misteryo ng pagbabalik muli ng Panginoon. Sabi rito, ang katawang ito na nabubulok ay hindi maaaring makatanggap ng buhay na walang hanggan. Kasi nga, babalik yan sa alabok. Verse 51, sabi rito, ngunit makinig kayo dahil may sasabihin ako sa inyo. Ayan. Na isang lihim. Misteryo nga, lihim, ano? Yan ang sasabihin. Hindi madala sabihin ng isang lihim. Hindi po ba? Yan ay sa pinagkakatiwalaang tao lang. Tama? Kaya ito'y para lamang doon sa mga Christians, sa mga naligtas, sa mga tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanilang buhay. Ang sabi rito, hindi lahat sa atin ay mamamatay. Ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan. So, ibig sabihin, hindi lahat ay mamamatay. Okay? Dahil yung ibang namatay na, namatay, no? At yung iba ay hindi mamamatay dahil aabutan ng pagbabalik ng Panginoon. Okay? Sabi rito, ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan. Yun yung glorified body. At mangyayari lamang yan
pagdating ng rapture of the church. Tuloy muna natin hanggang verse 52. Sabi rito, sa isang iglap, in the twinkling of an eye, sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trumpeta. So, huling trumpeta, okay? At sa pagtunog ng trumpeta ay muling bubuhayin ang mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok. At tayo mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan. Yun yung glorified body na mag-uumpisa yon sa rapture of the church. Ito pong rapture of the church, ito po yung sinasabi ng Biblia na ang mga mananampalataya ay biglang mawawala, ma-change sila into glorified body, aakyat para salubungin si Jesus. Sa Bible, mga kapatid, inihula na si Jesus ay ipapanganak para iligtas ang sangkatauhan. So inihula yung unang pagdating ni Jesus. Okay? Inihula yung pagdating ni Jesus. At nangyari nga, si Jesus ay ipinanganak at siya ay nagdusa at siya ay namatay sa krus para iligtas ang mga makasalanan. Pero yun lamang sa sampalataya. So, pero pagdating po sa pangalawang pagbabalik ni Jesus, hindi ito inihula sa lumang tipan, sapagkat misteryo nga lihim. Pero sa bagong tipan, nung si Jesus ay umakyat sa langit, kung natatandaan po natin, meron dong anghel. Tapos meron dong dumalaw. Sabi, sino ang hinahanap ninyo? Ayun, si Jesus. Pero sabi doon, umakyat na siya sa langit at siya ay babalik muli. So sinabi nung anghel na babalik muli. At yun na nga, pagdating ng rapture of the church. Pag sinabi ng Bible, tiyak na mangyayari. Pero ngayon, hinihintay natin yung pangyayaring yun. At yun ay mangyayari sa panahon na itinakda ng Diyos. Pagka napulpil na yung mga dapat mapulpil. Isa sa mission po ng Victory of Christ Church ay ihanda ang mga tao para sa pangalawang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. At yun yung ating ginagawa ngayon sa mga darating na mga linggo. Sapagkat kahapon nung ako'y nagme-meditate, pinalala sa akin ni Lord yung mission ng BOC. At ang mission ng BOC ay yung REAP, R-E-A-P. Sa Tagalog ay maggapas. Reap for the harvest. Maggapas o ano ba magandang Tagalog pa doon? Talagang ayun na, andun na yun, mag-reap ng harvest. No, maggapas. Okay. So yung reap po ay una yung doon ay reach out to the needy. No, the depressed and the frustrated so they can find hope, encouragement, and acceptance and love. Yun yung reap, no? Na talagang tutulungan natin, aabutin natin ang mga hindi pa kumikilala kay Lord. Yung mga may problema, yung mga depressed, yung mga frustrated, para sila ay ma-feel nila na sila ay accepted, na sila ay minamahal ng Diyos. Pangalawa, yung ay equip the believers for a significant ministry. Talagang turuan ang mga mananampalataya na. Kaya pag Miyerkules, meron po tayong Grace Academy para may mga manggagawa na talagang mapuproduce. Sapagkat sabi nga ni Jesus hinug na ang i-harvest pero kulang sa manggagawa. Mag-pray daw na maraming magkaroon ng mga manggagawa. Tayo po, nag-equip ng believers para merong mga manggagawa na sa huling panahong ito ay talagang tayo po ay sama-samang kaisa na i-share ang salita ng Diyos. And letter A sa REAP ay accelerate evangelism. Winning the lost at all cost or at any cost. Yun po, talagang mapabilis kasi ang mundong ito
talagang patungo na sa pagkawasak. At talagang marami ay mamamatay. Sabi nga sa Bible kapag pinahaba pa ang panahon, konti lang daw ang maliligtas. Kaya ngayon, gagawin natin ang mga paraan para sa maikling panahon ay makapag-share tayo ng kaligtasan sa ibang tao. Kaya accelerate evangelism, winning the lost at any cost. Kaya nga, pagdating nitong blessing natin, mga kapatid, wala tayong gagawin kundi i-share ang pag-ibig ng Diyos sa mga hindi pa nananampalataya. And letter P, prepare the church for the coming of our Lord Jesus Christ. At yan yung aking isineshare ngayon sa rapture of the church, na tayong lahat ay maging handa, prepared tayo sa pangalawang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. So prepare the church for the second coming of our Lord and Savior Jesus Christ. And praise God sapagkat tayong tumanggap kay Jesus. Mas pinaniwalaan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos kaysa sa ating kinagisnan. At sinabi ng Bible, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagtanggap kay Jesus. Nabuborn again tayo at nagiging anak tayo ng Diyos. Kaya tayo ay ligtas. At lalo na ngayon na naintindihan natin ang biyaya ng Panginoon, na tayo naligtas sa biyaya dahil sa tinapos na gawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya tayong lahat, I believe, without an iota of doubt, sa bawat miyembro ng Victory of Christ Church, 100% tayong kasama sa rapture of the church. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. I believe it with all of my heart. Praise God. Kaya po mga kapatid, tayong lahat ay prepared sa pagdating ni Jesus. At yun ay talagang sadyang napakalapit na. Ako po ay nung isang araw, 2 days ago, nagulat ako sapagkat ang isang kilalang pastor sa buong bansa na napakaraming nanonood, sabi doon ang wakas daw ng mundo ay mangyayari ng 2025. Nagulat ako. Kasi kailan ba yung 2025? Next year na po yon. At marami nang nagsasabi na ang rapture of the church, pagbabalik ni Jesus ay talagang napakalapit na. Bakit po? Ito pong matinding init. No? Sabi, 2030 daw hindi na kaya ng tao ang init at maraming na-heat stroke. Ngayon po, 2024 pa lang, iba-ibang bansa ang maraming namamatay dahil sa tindi ng init. So, ibig sabihin, may posibilidad na ang rapture of the church ay pwedeng hindi naabuti ng 2030. Dahil ang climate change, sobra talaga ang nangyayari ngayon na kakaiba. No? Mga palatandaan na talagang ang Panginoong Yesus ay malapit nang bumalik. Kaya tayo, ang dapat natin gawin ay, dahil handa na tayo, ang kailangan po natin gawin ay talagang i-share ang salita ng Panginoon. Una, sa ating mga mahal sa buhay. No, ako po yung kabuborn again lang, 1979. Ganun na po ako katagal. No? At noong panahon yun, napakinggan ko, maraming nangangaral na babalik na si Jesus. At nagbigay pa ng date. Kaya ako naman po ay sobrang init ko kay Lord na pumunta agad ako ng probinsya. 10 kami magkakapatid. No, ikabuborn again ko lang. Gusto ko mapasama sa rapture of the church. No, ang aking mga kapatid. Buhay pa lahat doon ang aking mga kapatid at ang aking mga magulang. That was 1979 nung maborn again ako. Ginawa ko, uwi agad ako ng probinsya. Pinuntahan ko ang kanilang mga bahay. Sinyeran ko ang aking magulang. In short, na-born again sila. Yung mga kapatid ko, na-born again yang mga kapatid ko. Ang isinyer ko, alam niyo po, the coming of our Lord Jesus Christ ay malapit na. Yun po ay ilang taon na ang nakaraan. Sobrang tagal na. Siyempre, sa kainitan ko, sinyer ko na kaagad. No? Pero meron pa palang mga dapat ma-fulfill. Ngayong panahon ito, malinaw po na mga na-fulfill na ang mga inihula sa Bible.
At yun na lamang third temple. Yung third temple na pinakahuli na mangyayari bago po yung tinatawag na 7 years tribulation, yung 7 taon ng kapigatian. Kaya ngayon pong panahon ito ay very possible na talagang si Jesus ay babalik na. Kaya nga po mystery ito eh. Walang nakakaalam. It was hidden. No? At ito ay bibigla lang. Imagine sa isang kisap mata, gaano po kabilis yun? Yun ba ay matagal? At yun ay bigla. Walang nakakaalam. Sabi nga, ang pagbabalik ng Panginoon ay katulad ng isang magnanakaw. Yun ang sabi sa Matthew 24. Ang magnanakaw hindi nagpapaalam sa bahay na may-ari na nanakawan sila. No? Ang magnanakaw ay bigla. So mga kapatid, ngayong panahon ito, dahil tayo ay ligtas na, tayo po ay talagang magkaroon ng burden na una sa lahat, ang ating mga mahal sa buhay ay makakilala sa Panginoon. Kaya katulad ng ginawa ko noon, talagang sila po ay nakakilala sa Panginoon. No? At ngayon, yung aking bunsong kapatid, siya yung may pinakamalaking church doon sa Pinamalayan, Oriental Mindoro. No? At kami ay parehas na pastor. At siya talaga ay, in short, ang mga mahal ko sa buhay ay talagang ginamit ni Lord para ang aming angkan ay makakilala kay Lord. Kaya majority ng aking mga apo sa tuhod, mula sa aking pamangkin hanggang sa apo ko sa tuhod, mga kapatid, dahil senior na ako eh. No, sila talaga ay kumilala kay Lord at hindi lang kumilala, sila po ay naglilingkod kay Lord. Amen? Sapagkat baliwala ang buhay ng tao kapag tayo po ay hindi kumilala kay Lord at mas makabuluhan tayo kapag tayo naglilingkod kay Lord. Kaya sabi nga ng isang preacher na panood ko sa YouTube, kung maglilingkod tayo kay Lord, ngayon na! Amen! Are you willing? Praise God! Marami hindi nakakaalam na mga misteryo na ito, mga kapatid, maging sa church. Kaya marami magugulat na lang. Pagdating ng rapture, marami magugulat. No? Hallelujah. Kaya ito ay isang misteryo. Ituloy natin ang pagbasa. Sabi rito ng verse 53, sabi rito, sapagkat itong katawang nating nabubulok at namamatay ay dapat mapalitan ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay. So ibig sabihin, pag nag-rapture na, no, ay matatransfer tayo o matatransfer tayo into a glorified body, magiging immortal na yung ating katawan. Magiging immortal na yan. No? Ano ba yung immortal? Mga kapatid, yung glorified body, katulad ng katawan ni Jesus, nung siya ay muling nabuhay. At yan ay tumago sa bahay, sa building. Biglang lumilitaw yan. So, yun, mga kapatid. At yan ay walang dugo. Dahil sabi sa ating binasa sa verse 50, hindi pwedeng maghari, hindi pwedeng makapasok sa langit ang katawan, itong physical na katawan, at ang dugo. Kaya nga, yung glorified body, walang dugo yan. No? Kaya tagusan yan, lagusan yan. At yan ay isang misteryo din, na pagdating natin doon sa langit, dahil so sobrang laki ng langit, sabi nga sa Bible ang earth daw na ito, o lahat po ng bansa o ang mundong ito, isang maliit na alikabok lang. Isang patak daw in a bucket, at isang maliit na alikabok lang, ang liit nito, pagdating po sa pagkukumpara sa langit. Kaya ang ating katawang panlangit ay isang misteryo din. At magugulat tayo, mga kapatid. That's why, nasain natin na habang tayo naririto, tayo talaga ay talagang kumikilala kay Lord. Talagang tayo ay, kung tayo ay nagnanais na makapaglingkod kay Lord, yung ano man ang gusto nating paraan ng paglilingkod, gawin na natin. Amen? Kaya nga po, ina-accelerate din natin yung ating pong pag-aaral. No? Dito po sa Grace Academy tuwing Miyerkules, alas 5 hanggang alas 7, na bawat isa ay welcome. At in-accelerate natin ito sa halip na 9 months,
Gagawin lang natin ito, mga kapatid, na ilang buwan lang hanggang December lang. Kaya tayo po mga naririto, pwede po kayong dumalo at makapag-aral upang tayo maging equip para magamit din tayo ni Lord sa huling panahong ito. Wala na po tayo sa matagal pang panahon na bago dumating si Jesus. Tayo po ay nasa panahon na nakikita na natin ang malapit ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, kung tayo ay nag-a-aspire pa, no, ng pagpaplano ng after 10 years, ganito tayo, mga kapatid, sa tingin ko po ay hindi na po aabuti ng ganon. Ang pagplanuhan na lang natin ngayon ay paano makapagdadala ng kaluluwa sa harapan ng Diyos. No? Paano tayo talaga makapaglilingkod kay Lord? Yan ang ating pagplanuhan, mga kapatid. Yung mga nag-aaral, okay lang. Mga nagtatrabaho, okay lang. Sapagkat sabi rin naman sa Bible, occupy till I come. At tayo magpatuloy lang. Kaya lang mas maganda kung habang tayo nagtatrabaho o pumapasok sa eskwela o may negosyo, meron din tayong panahon sa Diyos. Na pag-araw ng linggo ay naririto tayo. Mga kapatid, na panood ko yung isang pelikula sa YouTube about the rapture. Sa loob ng church ay linggo dumating ang Panginoon. No? Yung nag-rapture. Kaya yung mga tao doon ay biglang nawala. Pero doon sa pelikulang yun, meron ding naiwan. Siguro yun ay talagang mga hindi nakakaintindi ng kaligtasan. Kasi may mga attendees na nahirati kasi tayo na mas pinaniwalaan natin yung ating kinagisnan. Tama? Mas niyakap natin yun ang ating kinagisnan na relihiyon kaysa kay Jesus na siyang nagsabing, ako lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Kaya sa rapture of the church, maraming masusurpresa, maraming magtataka, bakit ako naiwan? Marami yun. Kasi sa rapture of the church, magkakaroon kasi ng kaguluhan. Chaos. Pag sinabing chaos, sabi kasi ng Matthew 24, verse 40, sabi roon, meron kasing mawawala. Verse 40 ng Mateo 24, ito yung rapture of the church. Sabi doon, meron daw nagigiling o nagtatrabaho o nagnenegosyo. Yung isa daw ay mawawala, yung isa ay maiiwan. Iyan yung rapture of the church. Ibig sabihin, Christian yung isa ay hindi. Kaya sabi rito, sapagkat, Matthew 24, verse 40. At maging doon sa, marami po, yan, sa araw na iyon, kung may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid, maaaring kukunin ang isa at iiwan ang isa. Patuloy natin yung verse. Sabi ng verse 41, at kung may dalawang babae, o kaya lalaki at saka babae, na nagtatrabaho sa gilingan, maaaring kunin ang isa at iiwan ang isa. Next verse, sabi po rito, kaya maging handa kayong lagi, dahil hindi ninyo alam ang araw o oras ng pagdating ng inyong Panginoon. So walang nakakaalam, mga kapatid. Bakit kaya yung isa ay naiwan, yung isa ay biglang nawala? Maaring sila ay parehas na sumisimba. Possible yon. Pero bakit yung isa ay naiwan? Ang Diyos ang nakakaalam ng ating buhay. At tayo rin nakakaalam ng ating sarili kung tayo ba ay tumanggap talaga kay Jesus. Merong iba kasi na nakikisama lang. Di ba? Meron tayo mga ibang mga purpose. Yung iba ay parang meron lang kasing crush. Bubusina po muna ako, no? Yung iba-ibang kanilang motive. Pero yung biyaya ng Panginoon, although ito'y para sa lahat, pero meron pa rin hindi nakakaintindi sa biyaya ng kaligtasan. Amen? So, kailangan sure tayo, nakahanda tayo palagi, na tayo talagang tumanggap kay Jesus. Okay. Kaya nga, sabi ng isang preacher, ang napakabuti raw na tao ay mayroong reserved seat sa hell. Paano nangyari yon? Kasi mayroong taong iniisip ay siya naman ay matuwid, gumagawa ng mabuti,
tumutulong sa mga mahihirap, at nakikisalamuha sa mga Christians. Pero siya ay hindi ligtas. Ang kanyang pagtitiwala ay nasa kanyang mga gawa, sa kanyang kabutihan na ginagawa. Yan kasi ang ating naintindihan nung mayroong pumasok na religion sa ating minamahal na bansa. Ibig sabihin, maaari nakikisama lang. Pero ang talagang ligtas ay yung naiintindihan ang biyaya ng Diyos na tayo naligtas sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. Kaya merong maiiwan eh. No? Tuloy natin yung pagbasa. Sabi rito, next verse, tandaan ninyo ito, kung alam ng isang tao kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, ayan, yung sinabi ko na kanina, magbabantay siya at hindi niya hahayaang pasukin ng magnanakaw ang kanyang bahay. Mga kapatid, jump tayo sa verse I think verse 37, balik pala tayo doon. No? Kasi ang panahon natin ngayon ay parang panahon po ni Noah. Sabi rito ng verse 37, kung ano ang mga ginawa ng mga tao noong kapanahunan ni Noe, ay ganoon din ang gagawin ng mga tao sa pagdating ko na anak ng tao. Si Jesus po nagsasabi. Bakit po ikinumpara sa kapanahunan ni Noah? No? Kasi nung kapanahonan ni Noah, kahit si Noah ay nagpipreach na sa mga tao na magsisi na kayo, ang mga tao po ay walang pakialam. Sila ay talagang patuloy sa paggawa ng kasalanan. No, talagang at matindi pa para silang para sigurong Sodom and Gomorrah na. No, na talagang hindi naniniwala kay Noah eh. Talagang matindi na ang kasalanan ng panahong yun. Kaya nga, ginunaw ang mundo. Ginunaw ang mundo dahil matindi na yung kasalanan. At yun din sa panahon ng Sodom at Gomorrah na talagang mga bakla, tomboy, sila ay talagang, yun, ganun ang kasalanan. Eh, sa panahon natin ngayon ay mukhang mas matindi pa at dadagdagan pa. I'm sorry sa mga naririto, kung meron man, kung noon ay babae na kapwa babae, bakla, tumboy, ngayon may LGBTQ+ pa. Di ba? LGBTQ+. So iba-iba, ibig sabihin, mas matindi. Pero salamat sa Panginoon, sa panahon ng biyaya, tayo po dito, welcome kahit na tomboy, LGBTQ ka man, ang mahalaga, mahal ka ni Lord, malaman mong mahal ka ni Lord. At tayo ay kumilala kay Lord. Amen? Kaya sa panahon ni Noah, matindi. No? Matindi. At yun nga, dahil di sila naniniwala, yun, nagpatuloy sila. At sa panahon natin, ganun din. Dead man lang yung mga tao eh. Imbitahan mo na dumalo sa gawain ng Panginoon, magsimba. Abay, mas gusto pang manood ng sine, hindi ba? Mas gusto pa doon sa kasiyahan. Mas gusto pa sa ibang mga sila ay sasaya na mga hindi spiritual yung ipupuntahan. Mga kapatid, kaya mahalaga po na tayo habang tayo naririto ay talagang nakahanda tayo. Matindi na ang panahon ngayon, mas matindi pa sa panahon ni Noah. Mga kapatid, at lalo na ngayon yan, talagang grabe na ang rumors of wars. Kaya kung babalikan natin yan sa Matthew 24 from verse 1, yan na yung tinutukoy ni Jesus na darating na yung wakas ng mundo. Kaya sabi ng preacher nga, 2025 sinabi niya na talagang 2025 ay wakas na ng mundo. Tingnan ninyo, no, talagang sobrang init. Ang daming namamatay sa Saudi Arabia, sa Mexico, no, at sa iba-ibang mga lugar sa buong mundo. Ang daming namamatay dahil dito sa init. Kasi nagkakaroon po ng solar flare. Pag sinabi yung solar flare, may sumasabog na bahagi sa araw. Nagkakaroon po ngayon ng vacuum yung araw. Okay, kaya lalo't sira na rin ang ating layer, ano ba tawag doon? Ozone layer. Dahil kanya, dahil sa technology, sa gawa ng tao rin na nakakasira. Kaya grabe na yung ating sobrang init. At gayon, dahil sa sobrang init, siyempre, natutuyo ang maging ilog,
maging dagat, bumababa ang tubig kasi siyempre, naiipon yan sa taas. At kapag bumagsak naman ang ulan, sobrang baha naman. Tama? Sobrang baha naman, kahit saan, mga kapatid. Kaya doon sa parte ng Bulacan di po ba doon, ay umalis na yung mga tao doon. Pinabayaan na yung lugar kasi hindi bumababa ang tubig Ngayon mga palatandaan yan at ilan lang yan. Kung kayo manunood sa mga balibalita, wag kahit hindi sa mainstream media. Pag sinabing mainstream media, mga kapatid, yan yung mga Channel 4, Channel 2, 5, 7, 9, 13, 11. Yan. Pero yung social media, yung mga sa YouTube, yan, sila ay nagbabalita na merong mga basihan, at nakikita natin talaga na grabe na yung nangyayari sa ating panahon. At yun nga, itong mga taong mga naghahanda na, katulad ng sinabi ko kanina, mga kapatid, dahil nagbabanta ang giyera sa ating bansa, sobrang dami ng mga sundalo, iba-ibang bansa yan, andito sa Subic, andyan sa Norte, andyan sa South. At anytime ay biglang pwede raw na magkaroon na ng giyera. But I believe in my heart ay hindi pa panahon. Amen? Hindi pa panahon. At yung iba, mga asawa, pamilya ng senador, ng kongresista, lumipad na papuntang ibang bansa at doon na maninirahan o magpapalipas ng panahon. Dahil nga, meron silang information na anytime pwedeng maggiyera diyan sa West Philippine Sea. Kaya sila nag-aalisa na. Yung iba gumawa na ng mga tirahan sa ilalim ng lupa, yung taga-ibang bansa. Gawa nga ng alam nila na possible nang magkaroon ng World War III, magkaroon ng nuclear war. Yan yung rumors of wars na palatandaan na malapit nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo. That's why we have to be prepared, mga kapatid. Kaya sa mga darating na mga linggo, I believe, kaya ako'y naniniwala hindi pa mangyayari itong digmaan na ito Kasi kailangan na dumating muna yung blessing para tayo makapag-share ng salita ng Panginoon. At pagka nakapag-share na tayo at marami nang naligtas, doon na mangyayari yung World War III. Amen? If you can see the signs of the times, yung mga proseso, mga kapatid, yung sinasabi ng salita ng Diyos, yan ay talagang mangyayari. Kaya maghanda po tayo. Next verse, sabi roon, yung 1 Corinthians chapter 15, tuloy lang natin yun hanggang verse 58. Ito po ay mahalaga. Saan na tayo? Okay na tayo dyan? Doon tayo sa 1 Corinthians 15, yung sumunod na verse. Kasi ito po ay isang misteryo, itong rapture of the church. Alam ko marami pa dito, dahil marami pong mga bago-bago lang, mga ilang linggo pa lang kayo o buwan, at hindi pa naintindihan ng lubusan, ito pong tinatawag na rapture. Ito po yung panahon na maunawa natin mabuti ito. Kaya sabi ng Bible yung tinuro ko kaninang umaga, wag daw tayong maging mangmang. No? Do not be ignorant. Yun ang sabi sa 1 Thessalonians 4 verse 13 kanina. Dito, punta tayo rito. At kapag ang katawang ito na nabubulok at namamatay ay napalitan na ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan na nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. So, nalupig na ang kamatayan. So, pag sinabing rapture of the church, na change tayo into a glorified body, immortal na ang ating katawan. Nalupig na ang kamatayan. Verse 55 sabi doon, O death, where is your sting? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan na ang iyong kapangyarihan? Kasi masasabi lang yon kapag tayo ay Christian. No, wala na kasing kapangyarihan ang kamatayan sa atin kapag tayo ay na-change into a glorified body. Next verse, sabi ng verse 56, sabi rito, may kapangyarihan lamang ang kamatayan sa atin dahil sa kasalanan. No, dahil sa kasalanan, may kapangyarihan ng kamatayan. Pero tayo na born again, no more.
No more condemnation also to those who are in Christ Jesus. At may kapangyarihan ng kasalanan sa atin dahil mayroong kautusan. Yan ang problema sa kautusan. Buti na lang, wala na tayo sa kautusan. Kaya nagulat ako, totoo nga itong sabi ng Bible. Buti na lamang may biyaya. Yung tinapos na gawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, hindi tayo deserve. Hindi tayo deserve. Pero nung tinapos ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, kahit tayo ang pinakamakasalanan sa buong mundo, pag tinanggap natin si Jesus, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Yun ang biyaya ni Lord. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Hindi tayo deserve. Sabi nga nung isang nananalangin, Lord, give me what I deserve. Kasi sa tingin niya, napaka-bait niya. Tumutulong siya, gumagawa ng mabuti. No? Kaya, Lord, give me what I deserve. Ano po ang sagot dapat? Pag tinugon ng Lord ang kanyang panalangin na give me what I deserve, ang deserve niya ay mapunta sa impyerno. Kaya magkaroon ng distraction o mas matinding problema. Kasi deserve natin yun dahil tayo ay makasalanan. Pero ang ginawa ng Panginoon, ginawa na ni Jesus lahat para tayo ay maligtas. Kaya ngayong tayo ay tumanggap kay Jesus, deserve na natin. Amen, pinalaya na kasi tayo. Dahil sa tinagapos na gawa ni Jesus, by faith or by grace we are saved through faith. Hallelujah. Sabi rito, yung kautusan na nagbibigay ng lakas. And verse 57, sabi po rito, ngunit salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang good news. And last verse, sabi po rito sa verse 58, mga kapatid, kaya nga mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. Palakpakan nga natin si Lord. So ngayong nasa uling panahon na tayo, magpakatatag tayo. Marami nating mababalita na hindi maganda. Pero salamat sa Diyos, binigyan niya tayo ng kapayapaan para hindi tayo matakot sa mangyayari. So ngayong mga darating na mga panahon bago dumating si Jesus, dapat tayo ay talagang naroon yung pagtitiwala, kapayapaan, huwag matakot, at magpakatatag tayo at magpatuloy lang tayo sa gawain ng Panginoon. Huwag tayo manghihinawa mga kapatid, kasi malapit na ilipat na tayo ng Diyos doon sa ating permanenteng tahanan, doon sa mansion po natin sa langit. At yun ang huwag nating ipagpapalit dito sa mundong ito. Tandaan po natin, lahat tayo squatter lang dito sa mundong ito. Nung tinanggap natin si Jesus, automatic yun, naging citizen of heaven tayo. Tayo'y tagalangit na kahit tayo ay nasa lupa pa rin. At permanenteng ililipat na tayo pagdating ng tinatawag na rapture of the church. Na yun ay sadyang napakalapit na. So this is the mission of our church, sa Victory of Christ Church. Prepare the church for the second coming of our Lord and Savior, Jesus Christ. At yung ating vision, masabi ko na rin sa inyo, ang vision po natin ay a church without blemish, proclaiming the good news of salvation through the saving and delivering knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. A church without blemish. Totoong nangyari ito sa Victory of Christ Church. Kasi dahil sa biyaya ng Panginoon, wala na tayong bahid ng kasalanan. Pinatawad na tayong lahat ng Panginoon. Amen! Kaya nga tayo naririto, nagpapatuloy tayo dahil tayo'y nananampalataya, niligtas na tayo ng Diyos. At sabi ng Bible, John chapter 2, verse 1, dahil tayo nasa mundo pa, bagamat tayo pinatawad na ng Panginoon, sabi doon, huwag daw tayo magpatuloy sa kasalanan, at kung magkasala, ay meron daw tayong tagapamagitan, si Jesus.
na siyang tayo ay lumapit lang sa Kanya at talagang yung ating mga kahinaan ay ipagkatiwala po natin sa Kanya. At mabuhay tayo sa katwiran at kabanalan. And last verse na gusto ko pong sabihin sa inyo, yung Titus 2 verses 11 to 14, na si Jesus yung biyaya na nagkatawang tao. No? Kaya nga tayo ay mapapasama sa rapture, mga kapatid. Si Jesus, yung biyaya na nagkatawang tao, mga kapatid, may dalang kaligtasan. At yung kaligtasan na yun na ating tinanggap nung tayo nagsuko ng buhay natin sa Panginoon, sabi doon ay i-reject na natin yung mga makabundong bagay, yung mga kasalanan sa ating buhay. I-reject natin yan. Titus 2, verse 11 to verse 14. Sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihahayag na sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ng kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos. Verse 13, habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa, yun yung rapture, na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. And verse 14, ang sabi po rito, ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin upang tubusin tayo sa lahat ng kasamaan at upang tayo maging mamamayan niya o maging tagalangit na malinis at handang gumawa ng mabuti. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat. At ito po yung pagkakataon na talagang tayo ay mag-meditate. Na anuman ang ating sitwasyon sa ating pong buhay, hallelujah, ipagkatiwala natin yan sa Panginoon. Pero ang pinakamahalaga ngayon, mga kapatid, ay ang ating kaligtasan. Ito po ay para doon sa mga hindi pa lubusang nagtitiwala kay Jesus. Kung gusto nating mapasama sa rapture of the church, kasi sabi sa Bible, sabi po ng 1 Thessalonians 4:16 to 17, ang Panginoong Yesus ay bababa mula sa langit hanggang doon lang siya sa alapaap. Sa isang tunog ng trumpeta, at isang sigaw, mga kapatid, ang sabi ng Bible, yung mga dati nang namatay, na mga Christians, mga nakay Kristo, muling mabubuhay. At sila ay matatransform sa glorified body. Aakyat sila para salubungin si Jesus. At tayo raw mga buhay pa ay magkakaroon ng glorified body, katawang panlangit. At aakyat din tayo, hindi yan nakikita ng iba. At tayo aakyat doon. At sabi ng Bible, magkasama na tayong pupunta doon sa langit kasama si Jesus. Kaya sabi ng verse 17 ay i-comfort natin ang bawat isa at magkaroon tayo ng pag-asa na tayo ay makakasama sa kanyang pangalawang pagbabalik. Kaya sa sino man, mga kapatid, mga nanonood po dito sa social media, at kinakatok kayo ng Banal na Espiritu upang kayo'y makasama sa pagbabalik ng Panginoong Yesus, tutulungan ko po kayong manalangin. Maging ang mga naririto po, mga kapatid, kung wala pa tayong kasiguruhan, hindi po biro ang panahon ngayon. Talagang ang Panginoon ay babalik at babalik sapagkat yun ang sinabi ng Bible. Kaya mahalaga ngayon makapaghanda tayo sa pamagitan ng full trust natin sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo pong lahat ay yumuko at sabihin natin ngayon yung wala pang kasiguruhan ng kaligtasan. Sabihin natin, Panginoong Jesus, marami pong salamat. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo. Para ako'y tubusin. At maligtas. At mapasama. Sa iyong pangalawang pagbabalik. Nakukunin mo kami. At dyan naman ninirahan. Sa kalangitan. Isinusuko ko po sa iyo ang aking buhay. At binubuksan ko po ang aking puso. Pumasok ka, Panginoong Yesus. Ikaw na ang maghari, maging Panginoon, at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Marami pong salamat sa buhay na walang hanggan. Ako na lang po mananalangin. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa
na tumanggap sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Maging naroon sa kanilang mga tahanan, sa ibang lugar, sa hotel, sa ibang bansa, sa probinsya at saan mang lugar, Panginoon, at tumanggap sa iyo. Lord, pakaingatan niyo po sila. I-preserve niyo po, Panginoon, ang kanilang buhay at ang kanilang kaligtasan, Panginoon, na tinanggap. At sila po ay makasama sa pangalawang pagbabalik mo, Panginoong Yesus, na alam naming malapit na. Salamat po, Panginoon, at sa lahat po ng mga naririto, anuman po ang aming mga pangangailangan, O Diyos, financial, Lord God, at mga may kabigatan, may problema, may sakit at karamdaman, Lord, akin pong dinideklara ang iyong himala, Panginoon, at tinanggap na namin ngayon sa oras na ito, Lord God, ang bawat tugon sa amin pong mga panalangin, Panginoon. Salamat po, Amang Banal. Salamat sa kagalingan. Salamat sa solusyon sa mga problema. Salamat, Panginoon. Ang bawat negosyo ay pinagpala mo na, Panginoon. Ang bawat mayroong trabaho, Panginoon, Lord God, ipopromote mo sila, Panginoon. And Lord, mararanasan ng bawat isa ang iyong walang pagkaubos na biyaya at pagpapala. Salamat po, Panginoon, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming buong buhay at dalangin din namin, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay na bago maging huli ang lahat, Panginoon, bago dumating ang iyong pangalawang pagbabalik, Lord God, sila man ay makasama, Panginoon, sa iyong pangalawang pagbabalik. Lord, in Jesus' name, hipuin niyo po sila at sila po ay dumalo sa mga gawain mo, Panginoon. Maisama namin dito, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Salamat po, Ama. Akin pong ipinagkakatiwala sa iyo at binabalik sa iyo lahat ng papuri, kaluwalhati at karangalan. Ito po ay sa iyo lamang. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, ang bawat isa po ay magsabi ng Amen.